Precious POV. Simula ng araw na nagpunta si Isabel sa bahay ng aking mga biyenan noong nakaraang buwan, ay palagi ko na itong nakikitang dumadalaw sa bahay. Naging normal na nga para sa akin na makita ito, at ganoon din naman sa biyenan kong babae. Hindi pa rin nagbago ang pagtrato nito sa akin, at kulang na lang ay ituring niya ako na parang hangin na hindi nakikita sa bahay. Kapag naman nakikita kong pumupunta si Isabel sa bahay, ay alam na ni Ralph ang dapat nitong gawin. Banilinan ko siya na lumayo sa babaeng iyon. Alam kong may nararamdaman si Isabel para sa asawa ko. At hindi yun maitatanggi sa mga kilos nito, sa tuwing makikita ko itong nakatingin sa asawa ko. Hinahayaan ko na lang ito sa gusto nitong gawin, at alam ko naman na ako ang mahal ni Ralph. At wala akong dapat na ikatakot sa babaeng iyon. Madalas nakasama ng aking biyenang babae si Isabel sa mga lakad nito, maging sa pag-aalaga ng mga halaman nito, ay ito ang gustong kasama. Gusto kong makaramdam ng inggit kung minsan kay Isabel, at gustong-gusto ito ng mama ni Ralph, pero naisip ko na lang na hindi ko kayang i-please ang lahat ng tao na magustuhan siya, at ang biyenan kong babae ay isa sa mga iyon. Lumipas ang 7 buwan, at ngayon ay nasa last month na ako ng aking pagbubuntis. Nalaman na rin namin ni Ralph ang gender ng aming anak. Tuwang-tuwa ito nang malaman na lalaki ang una naming magiging anak. Ako man ay napuno ng galak ang puso at sa wakas, ay makikita na rin namin ang aming panganay na anak, at ilang araw na lang ang aming titiisin. Hapon ng araw na iyon, ay masaya kong tinitingnan ang mga gamit na pinamili namin ni Ralph, para sa aming magiging anak. Sakto naman na bumukas ang pinto, at iniluwan nito si Ralph na galing sa trabaho. Tinanggal pa nito ang jacket na suot nito, sa kanya ako hinalikan sa labi. "Babe, kamusta ang araw niyo ni baby?" Hinimas nito agad ang bilugan kong tiyan. Bahagya pa akong lamiyad, at nahihirapan na akong maupo dahil sa laki ng tiyan ko. "Okay naman babe, ikaw ba? Kamusta ang lakad mo sa bayan?" "Okay naman, nakausap ko na ang ibang supplier natin, para sa bubuksan kong agribusiness." Balita nito sa kanya. Masaya ako at maayos naman ang lumipas na buwan namin bilang mag-asawa. Kung minsan ay namimiss ko ang aking pamilya. Kaya sinasamahan ako ni Ralph na bisitahin ang mga magulang ko. Nakahawak ako sa isang braso ni Ralph, nang bigla akong makaramdam ng kakaibang sakit sa aking tiyan hanggang sa aking likuran. Nalukot ang aking mukha, dahil sa sakit na nararamdaman ko. "Babe," tawag ko kay Ralph. Humigpit ang pagkakahawak ko sa braso nito. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha nito. "Babe, what's wrong?" Agad nitong tanong sa kanya. Yumuko pa ito para tingnan ang reaksyon ko, dahil nakita nitong parang nasasaktan ako. "Ang sakit ng tiyan ko babe. Hindi ko alam kung may iyak ba ako, o papaano nang sabihin ko ang nararamdaman ko kay Ralph ng mga oras na iyon. Hindi kasi normal na sakit ng tiyan ang nararamdaman ko, at ganoon na lang ang gulat ko, nang biglang may umagos na tubig sa aking hita, papunta sa aking binti. Natakot ako at kahit iniinda ko ang sakit, ay naapuhap ko pa rin ang kwelyo ni Ralph para hilahin. "Babe, manganganak na ata ko." Biglang napatayo si Ralph mula sa pagkakaluhod nito, at napasabunot sa buhok nito. "Babe, kalma ka lang, relax okay. Kahit sumasakit ang tiyan ko." Ay gusto kong matawa sa reaksyon nito. Siya ang sinabihan na mag-relax nito. Samantalang ito ang hindi mapakali ng mga oras na iyon. Halatang natataranta ito sa mga nangyayari. Napakagat na lang ako sa aking labi, para pigilan ang impit kong hiyaw dahil sa sakit. Nakita kong kinuha ni Ralph sa cabinet namin ang isang bag, na puno ng mga gamit ng aming baby. Magkasama naming inihanda ang mga gamit na iyon, kaya alam nito kung saan kukuhanin. Saglit nitong ibinaba ang bag na hawak nito, at binuhat niya ako. Pagkabuhat niya sa akin, ay muli nitong dinampot ang bag, at hirap na hirap nitong binuksan ang pinto ng aming kwarto. Sakto namang paglabas namin ng pasilyo, ay nakasalubong nila si Renz, na nagulat pa nang makita nito ang Kuya Ralph nito na buhat ako. "Kuya, what happened? Manganganak na ang ate Precious mo." Hingal na sagot nito sa kapatid. "Akin na ang bag na dala mo." Mabilis pa sa 4:00, ay pinagtulungan nila akong ibaba na magkapatid, at isinakay sa kotse. Sinabihan na lang ni Ralph ang kanyang mga magulang, na sumunod sa hospital.
Pagdating namin ng hospital, ay agad na tumawag ng mga nurse si Ralph, para isest ako at maihiga sa stretcher. Habang hawak ko ang tiyan ko na sobrang sakit dahil sa manakanika na paghilab nito, ay napansin ko si Ralph, na hindi may pinta ang mukha, habang kasabay itong lumalakad ng mga nurse na may hila ng stretcher. Nurse, hindi ba ako pwedeng sumama sa loob? Hindi ako mag-iingay sa loob, gusto ko lang alalayan ang asawa ko sa panganganak. Narinig kong pakiusap nito sa mga nurse. Okay sir, kaya lang po kapag nagkaroon ng gulo sa loob, habang nanganganak ang misis nyo po, ay kailangan nyo pong lumabas. Yes, I understand. At nakahinga ako ng maayos, dahil alam kong makakasama ko sa loob ng delivery room ang mahal kong asawa. Okay misis, kaunting push pa po, at nakikita ko na ang ulo ng baby nyo, dinig kong sabi ng doktora ko, habang naliligo ako ng pawis. Babe, tell me kaya mo pa ba? O magpa-cesarean ka na lang? Nag-aalalang tanong ni Ralph na sinuklian ko lang ng isang ngiti. Kaya ko pa babe, kakayanin ko para sa anak natin. Nang hihina kong sagot sa kanya. At buhat doon ay hinalikan ako ng mabilis sa labi ni Ralph, na ikinatuwa ng mga tao sa loob ng delivery room. Bahagyang naibsan ang sakit na nararamdaman ko dahil doon, at nang maramdaman ko muli ang paghilab ng tiyan ko, ay saka ako umiri ng malakas, at ang sunod kong narinig, ay ang pag-iyak ng aming anak na isa sa pinakamasayang pangyayari sa buhay ko. Naging maayos naman ang panganganak ko ng isang malusog na lalaki. 2 araw lang ang itinagal namin sa hospital, at pinayagan na rin kaming makauwi. Normal naman akong nanganak, kaya pwede na raw akong sa bahay na lang magpahinga. Buti at nakadalaw ang mga magulang ko, kasama si Isa bago kami umuwi ng bahay ng aking mga biyenan. Pagdating namin ng bahay, ay agad na sumalubong ang aking mga biyenan, at mga kapatid ni Ralph. Si Jopony ay excited na makita ang una nitong pamangkin. Ate, ang pogi ng anak nyo ni kuya. Nakangiti nitong kumanto. Nakaupo silang mag-ina sa sofa, at katabi nila ang kuya nito. Siyempre, kanino pa ba magmamana ang anak ko, kung hindi sa pogi mong kuya hindi ba? Birong sagot ni Ralph sa kapatid. Yabang. At nagtawanan kaming lahat, sunod namang lumapit ang biyenan kong lalaki. Precious, pwede ba naming mahawakan ang pogi naming apo? Masaya nitong tanong sa akin. Nakita kong lumapit din ang biyenan kong babae, marahil ay gusto rin itong masilayan ang apo nito. Oo naman po papa. At maingat kong ibinigay sa biyenan kung lalaki ang anak namin ni Ralph. Masayang pinagmasdan ng mag-asawang Montemayor ang apo ng mga ito. Babe, you wanna sleep? Marami namang mag-aalaga kay Baby Lazarus, tanong ni Ralph sa akin. Tiningnan ko ang aking anak. Nakilat pa rin ang biyenan kong lalaki, habang nakapaligid dito ang mama, at 2 kapatid nito. Masayang masaya ang mga ito, habang kinakausap kunwari ang kanilang anak na si Zeus. Tumango ako at pagkatapos ay inalalayan siya ni Ralph na makatayo. Dahan-dahan akong naglakad kasama si Ralph, para tunguhin ang kwarto namin at makapagpahinga. Pagkarating naming ni Ralph sa kwarto namin, ay agad niya akong inalalayan sa pag-upo sa couch. Inayos nito ang kanilang higaan, at pagkatapos ay muli niya akong binalikan. Babe, magpahinga ka muna dito sa kwarto, ipagpapahandalang kita ng mainit na soup kay Michelle, para makakain ka. Ito pa ang nagtaas ng paa ko, para maipatong ko sa higaan ang buo kong katawan. Salamat babe, nginitian niya ako, pagkatapos ay kinumutan ang kalahati ng katawan ko. Hindi ko napigilan na himasin ang pagod na mukha ng aking asawa. Ito lahat ang nag-asikaso sa aming mag-ina sa loob ng 2 araw na nasa hospital kami. Ganoon na lang ang saya niya, na ito ang binigay sa kanya ng Diyos na maging asawa, dahil naging masaya talaga siya sa kanyang buhay kasama ito, lalo na ngayon at binayayaan na sila ng isang anak na mamahalin nila habang buhay. Nagpatuloy ang pagpunta ni Isabel sa bahay ng aking mga biyenan. Dahil doon ay hindi ko mapigilan ang menas, kung minsan lalo na at kapag kilik ng biyenan kung babae ang anak naming si Zeus. Pati ito ay nakikilik din sa anak ko, na hindi ko nais na nakikita at sinisibulan ako ng inis, kapag nasisilayan ko ang ganoong tanawin. Hindi naman sa pinagdadamot ko ang aking anak, pero hindi ko lang talaga gusto ang paglapit-lapit nito sa aking anak, nagseselos ako bilang ina.
Nasa kwarto kaming dalawa ni Zeus, at kakatapos ko lang itong patulugin, kaya naisipan kong bumaba saglit, upang hanapin ang aking asawa. Hindi ito umalis at alam kong magstay lang ito buong maghapon sa bahay. Tatawagan ko na lang sana ito, pero nakita ko sa side table ang cellphone nito, kaya wala akong choice, kung hindi ang bumaba at hanapin ito. Maingat akong lumabas ng aming kwarto, at siniguro ko ng isara dahan-dahan ang pinto, upang hindi magigising ang aking anak. Pagbaba ko ng hagdan ay naisipan kong pumunta sa library, at malamang ay nandoon si Ralph. Bahagyang nakapinid ang pinto nito, kaya ang buong akala ko ay nandoon ito, pero nang hawakan ko na ang doorknob ng pinto, para buksan ay agad kong narinig ang boses ng biyenan kong babae. "Oh come on Raul, hindi ba ang balak lang natin, ay kuhanin si Lazarus pagkapanganak ni Precious? O ngayon na nakapanganak na siya, it's time na paalisan na natin ang babaeng iyon, katulad ng usapan natin di ba?" Saglit akong natigilan sa aking narinig, at lumakas ang kaba ng aking dibdib. Tama ba ang una kong narinig na sinabi ng aking biyenan na babae sa kausap nito, na kung hindi ako nagkakamali ay ang ama ni Ralph? Kahit malakas ang kaba ng aking dibdib, ay pilit kong inintindi ang sinabi nito, at muling lumakas ang kabang nararamdaman ko, nang marinig ko naman na nagsalita ang aking biyenang lalaki, "Valeria, hayaan na natin silang dalawa ni Ralph. May anak na silang dalawa," mariing sagot ng aking biyenang lalaki sa malumanay na boses. "No, ikaw ang nagsabi sa akin na palabas lang ang lahat. Na kaya lang ako pumayag na makasal sila, ay para hindi tuluyang umalis dito sa bahay ang anak natin. At pagkatapos mabuntis ng babaeng iyon, ay kukuhanin lang natin si Zeus sa babaeng iyon, at si Isabel ang kikilalanan niyang ina. Ang usapan natin ay ipapaanil natin ang kasal nila pagkatapos niyang manganak, at pumayag si Ralph sa kasunduan natin na yun Raul." Galit na galit ito nang sabihin niyon sa asawa. Para iyong isang bomba sumabog sa mukha ko, nang malinaw kong marinig ang balak ng aking mga biyenan. Ang mas masakit pa ay alam lahat ito ni Ralph. Pumayag itong ipaanil ang kasal namin. Lahat ba ng ipinakita ng pamilya ni Ralph sa akin sa ilang buwan na nakasama ko ang mga ito? Ay puro pagpapanggap. Mabilis na tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Napatikip na lang ako ng bibig gamit ang isa kong kamay, upang hindi marinig ng mga ito ang paghikbi ko. Nanginginig ako sa galit. At sobrang sakit ang naramdaman ko nang marinig ko ang lahat ng mga bagay na iyon. Mula sa aking mga biyenan. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Dahil sa mga nalaman ko. Bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito? Bakit kailangan ko pang marinig ang mga masasakit na salitang natuklasan ko kanina? Nanghihinang tanong ko sa aking sarili. Umasa akong makakaya akong tanggapin ng pamilya ng lalaking minahal ko, pero sa huli ay nabigo pa rin ako, pati ang pagmamahal na pinakita at pinaramdam sa akin ni Ralph, ay walang katotohanan, isang huwad na pag-ibig, na kahit kailan ay hindi ko na nais pang maramdaman mula rito. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko at pagsasakripisyo, para lang mapatunayan ang pagmamahal ko sa kanya, ay mas pinili pa rin itong saktan ako, kami ng aking anak. Wala itong puso, kinasusuklaman ko siya kasama ang magulang nito. Hindi ko na kaya pang marinig ang iba pang mga sasabihin ng mga magulang ng lalaking minahal ko. At buong akala ko ay mahal din ako ng tunay. Lahat pala ng mayroon kami ay puro lamang pagpapanggap, kasinungalingan. Hilam ang mga mata ko sa luha. Ay hinanap ko sa lahat ng sulok ng bahay si Ralph, at ganoon na lang ang pagkagulat ko nang makita ko itong kahalikan si Isabel sa lanay. Nakapulupot ang dalawa nitong mga braso sa balikat ni Ralph. At kitang-kita ko kung paanong naghahalikan ang dalawa sa harapan ko. Para akong natuklo ng ahas sa mga nakikita ko ng mga oras na iyon. Sa isang iglap ay gumuho ang lahat ng aking mga pangarap na magkaroon ng isang masaya, at kumpletong pamilya kasama si Ralph. Buong lakas akong tumalikod, upang hindi ako tuluyang panawan ng lakas at mabuwal. Kulang pa ang saksakin ako ng paulit-ulit, para ipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. At sapat ng paliwanag ang mga nakita ko na ginagawa ni Ralph at Isabel, para malaman kung totoo ang mga sinabi ng mga magulang nito, tungkol sa plano ng mga ito na ipaanil ang kasal namin. Napakapit ako sa pader ng pasilyo, at doon tuluyang kumawala ang isang malakas na iyak, na hindi ko na kaya pang pigilan.
Ginawa akong tanga ng mga tao sa paligid namin, at hinding-hindi ko mapapatawad si Ralph, sa lahat ng kasinungalingan ginawa nito sa akin. Kahit wala akong maisip na gawin pagkatapos ng mga natuklasan ko, ay hinding-hindi ko iiwan ang aking anak. Isasama ko ito sa pag-alis ano man ang mangyari. Kaya mabilis akong naglakad pabalik sa kwarto namin, at tinungo ko si Baby Zeus na ngayon, ay umiiyak ng balikan ko. Binuhat ko ito mula sa kuna at niyakap, hinalikan ko ito sa noo, at doon ay hindi ko na napigilan pa ang muling mapaiyak. Saan kami pupunta kung aalis kaming mag-ina sa bahay na ito? Bigla ay naisip ko nang manatili ang aking mga mata, na nakatitig sa aking anak. Makakaya ko bang palakihing mag-isa ang aking anak? Tinitigan ko si Zeus, na ngayon ay nanahimik at nakatitig din sa akin. Bumalon ang mga luha sa aking mga mata, at mas nang ibabaw sa puso ko ang takot. Para sa aking anak, wala akong kakayanan na palakihin ito ng maayos. Hindi katulad ng ama nito, na tiyak na maibibigay ang lahat ng pangangailangan nito. Hindi naman ako makakabalik sa aking mga magulang dahil sa nangyari. Wala na akong mukhang may haharap sa mga ito, lalo na kapag nalaman ng mga ito. Kung ano lang talaga ang mayroon kami ni Ralph.at iyon ay puro kasinungalingan, at pagpapanggap lamang. Lahat ng kasinungalingan ay ginawa nito, para lang mapaniwala ako nito na minahal niya ako ng tunay. Pero ang totoo ay ang anak lang namin ang iniisip nito. Hinalikan ko sa noo ang aking anak, at sa kaniyakap upang madama ko ang init ng manti nitong katawan. Pinilit kong maging manhid, upang hindi maramdaman ang sakit sa puso ko, sa gagawin kong pag-iwan dito. Mas makakabuti kung ang ama nito ang magpapalaki at makakasama nito, at magkakaroon ito ng magandang kinabukasan, na hindi ko kayang ibigay. Masakit man ay ito na ang naging desisyon ko, para sa ikabubuti ng aking anak. Darating ang panahon, at magkikita rin tayong dalawa anak, kukuhanin kita sa kanila, pangako ko yan sa iyo. Bulong ko sa aking anak, bago ko siya dahan-dahang ibinaba sa kuna. Isinilid ko sa isang maliit na bag ang mga importanteng bagay. Nakakailanganin ko sa pag-alis. Napatingin ako bigla sa isa kong daliri, na kung saan nakasuot ang singsing na isinuot sa akin ni Ralph. Sa mismong kasal namin, mabilis ko itong hinubad at ipinatong sa side table. Hilam man sa luha ang aking mata, dahil sa sari-saring alalahanin. At sakit ay muli kong binalikan ang aking anak sa kuna. At buong lakas ko itong tinalikuran, upang pigilan ang sarili na huwag kong gawin ang aking mga plano. At iyon ay iwan ito at magpakalayo-layo. Malayo sa mga taong nagdulot sa akin ng lungkot at pasakit. Gagawin ko ang lahat para makabangon pagkatapos ng lahat ng ito, at kukuhanin kong muli ang akin anak sa walang kwentang pamilyang pag-iiwanan ko rito. Hindi pa ito ang huling beses na magkikita tayo Ralph, at sisiguruhin kong sa pagkikita nating muli, ay magsisisi ka ng lubusan dahil sa ginawa mo sa akin. Tuluyan ko nang iniwan ang aking anak sa loob ng kwartong iyon. Wala mang kasiguruhan kung saan ako mapapadpad, pero handa akong gawin ang lahat makasama ko lamang muli ang aking nag-iisang anak na si Zeus.